Kapake, mas maayos pag maraming palpak. Ano raw? Ulitin natin, mas maayos pag maraming palpak. Imagine, mas maayos pag may palpak. Paano nangyari yun? Kung naguguluhan kayo, pag-usapan natin to ng maayos ang mga kapalpakan. TNVS driver tayo ngayon. TNVS or Transportation Network Vehicle Services. Parang ganun. Or system. Basta ganun. Yung mga grab in drive mo. So, habang nag-aantay ng booking, pag-usapan natin itong isang bagay na posibleng may tulong na may bigay sa atin. Yung mga kapalpakan sa buhay. Ako po si John D. Lucero, ang inyong kapaki-pakinabang na tambay na naghahanap rin ng mga kapaki-pakinabang na bagay, katambay, mga kapaki-pakinabang na galaw, gawa, mga palipas oras. So, while waiting ng booking, gawa tayo ng content. So, driver, transporter, and nagne-negosyo din ng ilang taon na rin. No? 2 dekada na rin halos yung bumubuhay sa atin pag negosyo, discarding malupit. So yun nga, pag-usapan natin, paano naging mas maayos pag mas maraming palpak sa buhay. Pero bago yan, kwento ko lang sa inyo, isa sa mga kapalpakan din na nagawa ko. May ilang taon na rin, siguro 5 o lagpas 5 taon na rin tayong nagda-drive dito sa Kamaynilaan. Nga pala, dito tayo sa Cavite, kaya tubong Davao tayo, dito tayo ngayon sa Cavite or Kauluhan. No? Napapa-drive tayo sa di lang Cavite, buong NCR, Maynila, buong Luzon. Actually, buong Pilipinas. No? Kaya transporter na rin tayo. No? Kasi may dinadala tayong sasakyan minsan galing dito sa Luzon, papunta Mindanao. Makwento ko lang, isa sa mga kapalpakan sa buhay or sa buhay driver natin ngayon. Ito nakakalito kasi yung mga dito yung mga expressway, skyway, gano'n, yung mga tulay. Lalo na pag hindi mo pa kabisado yung mga lugar. So, very dependent ako sa Google Maps, no? Waze pero mostly Google Maps yung gamit ko. So, kahit may ganun tayong gamit, minsan talaga nalilito tayo sa biyahe natin. Ito na nga, nangamuhan ako noon, on-call driver ako noon sa yung lalaki foreigner, Egyptian, yung babae Pinay, mga boss ko, negosyante. May meeting sila sa Alabang, Starbucks Philinvest sa may Alabang. So, galing kaming Cavite, daan namin yan Daang Hari, MCX, sa mga nakaka-relate, no? MCX, Muntinlupa, Cavite, Expressway. So, ito na. So, exit na kami ng MCX, papasok konti ng SLEX, diba? South Luzon Expressway. So, maya-maya, ilang metro lang, imbis rampa ng Philinvest, ako, papasok. Ang napasok ko, yung tulay ng Skyway. So, doon ako naakyat sa Skyway. Pero, ang dapat talaga naming pupuntahan, Philinvest, Starbucks, Alabang. Ngayon, nung na-realize ko na mali yung pinasukan ko, exit na lang ako sa pinakaunang exit, posibleng iikot na lang konti para makabalik ng Alabang. Hindi ko alam, kasi first time nga ang napaakyat doon, Alabang, Skyway. Ang pinakaunang exit pala dyan, Magallanes, EDSA. So yung galing Cavite, Bacoor, papuntang Alabang sana, na few minutes lang, nadagdagan. Kasi ang layo pa ng exit ko, EDSA. Dumaan pa kami ng Parañaque. Pag exit ko ng Magallanes, EDSA, U-turn, akyat ulit sa Skyway para makapag-exit sa Alabang. Para makapunta sa pupuntahan talaga namin, yung sa Philinvest Alabang. Meeting pa naman yun ng boss, no? Kliyente nila. Kaya nga late kami ng mga 10 minuto nun. Nung una, hindi pa nahalata ng boss ko na mali yung napasukan ko. Nung nakita na nilang papuntang nasa Parañaque na kami, napalayo na kami, dun ko na nasabi na pasensya na, no? Kasi nagkamali, palpak nga yung napasukan. Akala ko may malapit din na exit, ang layo-layo din pala ng exit at iikutan. Kung ganun kapalpakan, napagsabihan tayo, natawa na lang ako, buti na lang, hindi ganun kahaba yung pagiging late namin sa meeting ng kliyente ng boss ko. Pero yun nga, lesson learned, no? May mga maraming ganun dito, no? Mga tulay-tulay na ituturo ng Google Maps, pero nakakalito pa rin. Pero lesson learned sa lugar na yun. Ako sure ako, hindi na mangyayari sa akin ulit yun, na magkamali sa lugar na yun. Talagang ganun siguro talaga yung turo ng mga kapalpakan sa buhay. At yung kapalpakang yun, hindi na yun mauulit. Natuto ako dun. Simula nun, isa sa mga ginagawa ko na, lalo na pag nabiyahe, pinag-aaralan ko na ahead of time yung ruta. No, lalo na pag first time kong mapadaan dyan or mapunta. At least makita
Kung saan liliko, saan aakyat, saan tutulay, sa bababa o sa taas ka dadaan, mga ganun. Balik tayo sa topic natin ngayon. Mas maayos pag mas maraming palpak. Pero yun nga, yung mga kapalpakan, maraming maitutulong yan sa atin. Tulad nung nangyari sa akin, pero nagpapasalamat din ako na nangyari yun. Kasi natuto na ako sa lugar na yun. Nang dahil sa kapalpakan na yun. At paano naging mas maayos pag mas maraming palpak? Ang kapalpakan po kasi, mga kapaki, ika nga nila, di ba? Experience is the best teacher. So, pag may mga palpak kang nagawa, yun yung magtuturo sa atin. Nagbibigay ng aral, leksyon. At pag wala ka namang mga kapalpakan na nagawa, ang posibleng ibig sabihin nun, wala kang ginagawa. No, wala kang tinatry. So, saan ang gusto mo sa dalawa? Pumalpak ka o wala kang ginagawa? Isa din sa mga tulong na binibigay ng mga kapalpakan sa buhay sa atin ay nagbibigay to ng humility, pagpapakumbaba. Minsan kasi nakakabulag yung puro tagumpay na lang, straight, dire-diretsong tagumpay. Pag naka-experience ka ng kapalpakan sa buhay, doon natin nare-realize na talagang tao lang tayo. Hindi perpekto. May mga maling nagagawa. Isa pa sa mga tulong na may bibigay ng mga palpak na pangyayari sa buhay ay minsan dahil sa mga kapalpakan, nagbibigay to ng redirection na re-realize natin dahil sa mga palpak na nangyari na posibleng baka hindi talaga tayo para dito. Na hindi talaga siguro posible para sa atin ito. So, i-redirect ka ng mga kapalpakan natin na nagawa sa buhay para marating mo or mapunta ka doon sa dapat kung saan ka. O, di ba? Mas nagiging maayos pag mas maraming palpak. Sabi ko na sa iyo eh. Ako po naniniwala na kahit minsan masakit man, may tulong talaga na nabibigay yung mga kapalpakan sa buhay. Malaki din talaga ang papel nito sa ating buhay. Hindi pwedeng walang ganitong mangyayari sa buhay. Kung wala man, tulad ng sabi ko kanina, baka talaga wala tayong ginagawa. Kaya walang kapalpakang nangyayari sa buhay. Tatatakot tayo mag-try. Ang kalaban lang natin dito sa mga palpak na pangyayari sa buhay ay kung di natin makuha yung mga aral at leksyon. Posibleng paulit-ulit na yung kapalpakan na mangyayari sa atin. Yung isang bagay, yung isang palpak na pangyayari, hanggat sa hindi natin makuha yung aral, posibleng paulit-ulit na mangyayari yan sa atin. Kaya nga, sa every palpak na nangyayari, hanapin natin yung aral. Pulutin natin natin yung mga leksyon na gusto niyang ibigay sa atin. Ganun. So kapaki, excited na ba sa mga kapalpakan sa buhay? Ako nga minsan natatawa na lang din pag may palpak pag nangyayari. Hinahanap ko na yung aral. Kaya ikaw kapaki, latest palpak na nangyari sa buhay, hanapin mo, pulutin mo yung aral or leksyon na gusto niyang ibigay. Pwede nyo i-share, comment down below sa mga matitinding kapalpakan na nangyari. At yung mga aral, ibigay na rin natin. And speaking of sharing your thoughts or mga kapalpakan sa buhay, pwede tayong magkwentuhan sa community natin, Facebook community natin, ang Kapaki-Pakinabang na Tambay. Pwede po kayo mag-join doon, pwede po kayo mag-share ng mga kwento nyo, mag-share ng mga negosyo nyo, mga kapaki-pakinabang na bagay or gawa. Pwede po natin pag-usapan doon sa community natin. And please follow my FB account, TikTok, John D. Lucero, at pati yung YouTube channel natin po, John D. Lucero, para sa mga kapaki-pakinabang na mga contents. Sana'y okay kayo dyan, maging okay kayo dyan. Ako po ulit si Jan. Daghang salamat!